Hi guys, hello, my name is Christopher aka Chris Loloy PH, and for today's video is tatalakayin po natin ngayon kung ano po talaga ang dapat gawin sa mga orders ng mga ating customers na hindi na po nila ipagpatuloy ngunit hindi po nila kinakancel. So this is very important guys. I hope if you have some friends or colleagues who are working with Maxim, you can mention them in the comment section, or possible, I really appreciate if you can share our live. Let's proceed. Ano nga ba yung dapat nating gawin? So, scenario is, may nagbo-book na customer, tapos, hindi niya ipagpatuloy yung booking niya, tapos nakapag-book na siya, na-assign na kay rider, tapos hindi na niya ipagpatuloy, gusto niyang i-cancel. Ngunit, hindi siya marunong mag-cancel. Totoo ba? Ganun ba kahirap mag-cancel? Naku. So sa side ng mga driver guys, may mga driver na wala pang mga idea kung ano po yung mabisang gawin. Yung iba, pag hindi kinancel ni customer is hintayin talaga nila. Yung iba umuwi sa bahay, no? Umuwi sa bahay, hintayin kung kailan ma-cancel ni customer kasi takot na takot silang mag-cancel ng order. Ganun ba ka-stricto si Maxim? Actually not. But guys, for this one, I have two tips for you. This is very important and you can choose which one is convenient for you. Sir, pwede ka magbisaya? No, I don't want, because this update, this information, hindi lang po siya applicable for Cebu, but this is applicable sa entire branch po ng Maxim all throughout Philippines, because aware po ang ating user support specialist, because our user support specialist, majority of them ay taga Cebu, which is posted in Mandaue, and yung quality department natin also is basing in Cebu, in Mandaue na office. Okay guys, ganito, pag hindi kinancel ni customer, nagbubook na siya, na-assign na sa'yo, huwag kang matakot mag-cancel, or else these are the two options na pwede mong pagpipilian. Ano po bang mangyari sa order ni customer pag si driver yung mag-cancel? Ibig sabihin, ma-transfer yon from one driver to another driver, meaning hindi talaga ma-cancel ang order pag si driver yung mag-cancel. Not unless i-cancel ni driver, yung option is client, yung option na client will cancel the order. Tapos, kailangan lang yan i-approve ni client sa mismong application niya para ma-cancel ang order. Pero pag hindi mo yun pinili, or pinili mo yun pero hindi in-approve ni customer sa mismong app niya, hindi yun maka-cancel. So, ibig sabihin, pag mag-select po kayo ng another option, maka-cancel yun siya, pero hindi mawala ang order, bumalik yung order sa system natin and maa-assign sa ibang driver. No? Kailan ba mawala ang order sa system? If and only if si client lang po yung mag-cancel. So ngayon guys, kung kapapasada nyo lang, kung kaka-start nyo lang mag-take ng order, tapos may mga order na pumasok sa inyo, hindi kinancel ni customer kasi ayaw niya ipagpatuloy pero hindi niya kinancel, kayo ba ay umuwi ng bahay, or ayaw niyo na ano ba gagawin niyo? So wag kayong ganon, ha? Number one is pwede po natin siyang i-cancel, kaso nga lang mapunta sa ibang driver. So para sa akin, if you will be asking me what would be the best, ano yung pinakamagandang gawin natin, is ito yung gawin natin guys, yung number 2 option. Pwede po natin siyang i-complete. Sir, i-complete namin sir, makuran yung load namin. Yes, tama po, walang mali sa inyo dyan, tama. Pero kaya nga sinabi ko, kailangan po kayo mag-submit ng feedback na sir or ma'am, kinomplete ko po ito kasi ayaw na pong ipagpatuloy ni customer yung delivery niya or yung booking niya. Tapos, kinomplete ko na lang kasi hindi siya marunong mag-complete. Tapos, i-refund ka or pa-refund lang po ng e-coins na ko. Pwede mo siyang i-complete without editing. Pwede mo din siyang i-complete na gawin mong kung ano yung address sa pick-up point, yun din po yung address sa destination para magiging 10 pesos siya. So, saka mo siya i-complete. Kung sakali, konti na lang yung e-coins mo, at least, yung makukuha is 1.5 lang. 'Di ba? So, yun, i-edit route mo yung sa booking niya, mayroong edit route sa baba, tapos,
i-delete mo yung address ng destination niya, palitan mo ng address the same sa pick up point. So, i-confirm mo, maging 10 pesos. At the same time, guys, pag complete natin yan, mapunta yan siya sa past orders. Sa past orders, hanapin po natin yung mismong booking na yun. Kadalasan, nasa pinakababa, yung pinaka-last na completed orders or canceled orders mo. Tapos, mag-send ka ng feedback. Ma'am, sir, or admin, please be informed, or sa Bisaya lang, or Tagalog, please, pakiano po, kasi kinomplete ko na lang para hindi po ma-transfer sa ibang driver, yung ganon, kasi ayaw na niyang ay pagpatuloy yung order niya, tapos hindi din siya marunong mag-cancel yung mga ganon. But guys, take note, may mga fraudster tayong mga driver na nag-edit ng route, ha? Naka-satellite kayo, guys. Kahit mag-fraud kayo niyan, gumawa ka ng fraud, gawin yung hindi namin na i-deliver, pero ang totoo na i-deliver pala. So that is a violation. Please be honest even if others hindi nila magawang makipag-honest sa amin. But still, our admin especially for Mandawi office, they are very expert on how to check kung naabot mo dito or wala. Okay? So, if this is very important, guys, if this is very informative, please share or i-mention yung mga kakilala nyo dito, guys, para at least aware sila sa process. Thank you and bye for now, guys.